Ayon nga po mga idol sa ilang mga analyst, isa ang Dallas Mavericks sa maituturing na super team at isa sa inaasahang magdodomina sa West. Kahit man malaki ang posibilidad na hindi pa makapaglaro si Kyrie Irving, mananatili pa rin silang isang contender sa napakalalim na kasalukuyang lineup, especially ang starter. Kompleto sa rekados nga ang team. Merong scorer, legit na defensive player, shooters at bench player na kayang mag-step up. At isa sa mga dahilan bakit pinalakas lalo ang kanilang lineup upang patunayan na hindi kawalan si Luka Doncic sa team. Papatunayan nga ni Nico Harrison na kaya nilang talunin si Luka at ang Los Angeles Lakers para maipakita nila na mas lumakas ang lineup simula nang mawala ito. Sisiguraduhin nga daw nilang matatalo ng Dallas Mavericks kapag nagkaharap na sila ng Los Angeles Lakers next season. Samantala, kumalat nga sa social media ngayong araw ang inilabas na balita ni Jake Fisher na hindi pa rin naman talaga sumusuko ang front office ng Golden State sa pangarap nila at kagustuhang makuha si LeBron James sa Lakers. Sa katunayan, parati nga silang nakikipag-usap at tumatawag at nakikipagnegosasyon sa team ng Lakers na nakalipas na 18 months para lamang makuha si LeBron para mai-partner kay Stephen Curry. Sinubukan nga sana nilang i-offer ng Golden State, especially ni Mike Dunleavy Jr., ang kanilang mga players na sina Jonathan Kuminga, Moses Moody, at maging si Jimmy Butler. Ang problema, wala man lang nga silang nagawa ni isa mang deal, gayong parati silang shutdown ng Lakers ang lahat ng kanilang approach sa kanila. Pero sa kabila niyan, patuloy pa rin naman pagsilabasan ng mga rumors patungkol sa trade ni LeBron sa Golden State, gayong patapos na ang kontrata nito plus hindi na rin naman ito magtatagal pa sa NBA, kaya kailangan ng team na makakatulong sa kanya na makakuha ng kampiyonato kagaya ng Golden State. Sa kabilang banda, simula nga po nang hindi kunin at pabalikin ng Los Angeles Clippers si Ben Simmons, nananatili pa rin naman nga itong free agent hanggang sa ngayon. At kahit man magdadalawang buwan na mula nang magbukas ang off-season, wala pa rin naman nga itong teams. At masakit pa dyan, ibinulgar ngayon na wala nga po itong natatanggap na kahit anong klaseng offer sa NBA. Sa madaling salita, inaayawan na siya. Meron na rin naman nga itong history ng malalang injury at hindi na rin naman kagandahan ang kanyang performance. Sa katunayan, hindi na nga siya nagkaroon pa ng impact sa kampanya sa Clippers, kaya hindi na nakapagkatataka bakit walang kumukuha sa kanya kung sakali man maging isa pa rin itong free agent sa pagsisimula ng season ay ikukonsidera na ang pagre-retiro nito. Kwenento na rin naman last season ni Ben Simmons, nakamuntika na nga siyang magretiro noon sa NBA dahil sa kanyang injury, kaya maaari nga pong ituloy niya na ito sa mga susunod na buwan.